Good morning! Happy Lord's Day. Please mo nga tupad. Happy May pansin ko may nalipay, no? Belated Happy Valentine's sa mga kapatid na, no? Belated Happy Hearts Day, no? Kita ya, celebrate sa Hearts Day kay si Lord sa Ezekiel na da, no? Change si Lord atong nga heart from a heart of stone to a heart of flesh, di ba? And tungod sina, naging sensitive atong nga heart kay Lord, no? Yung gaan ta sa bagong spirit, the Holy Spirit, para mag-serve and mag-worship sa iya. So praise God sina. Sa mga wives, ag mga fiancé, ag mga girlfriend, nga yung sunggod kawa, kay wag mo higaan sa bulak, no? Tani, maintindihan yung sa Ezekiel na nga verse, no? Para hindi ka magsunggod kada Valentine's Day, no? Yung celebrate sa kalibutan. Anyways, tingin require sa inyong offering a song para kay Lord. And subong nga tayo, nalipatanggulit, no? May mga visitors kita and mga first-timers. Una gid si Pastor Lori Escanlar, as may Lico Cantanero, Ma'am Beulah Escanlar, Ma'am Mercano, Stellen Escanlar, si Benedict, ayan. Dito sa Calvary Ponte Vedra, Pastor, no? Pwede ka magsala, ayan. Ilan nga church, bless ni Lord sang school, and ila school, isa sa mga top nag-produce sa Christian athletes, nag-influence sa sports world, even sa kalaylay nga part sa sang Pilipinas, and later on siguro pa sa international pagid, no? Basta subong ganito international na gano'n, praise God, gets na opportunity, no? Sa RSG, Ready Set Go na lang nga ministry, no? Praise God sina, yan. Naka-join kami to before, no? Na minami sa ministry at Lord sila, no? Praise God, good. And next po yung mga visitors natin, Ryan Soriaso. Ryan Soriaso, ready? Welcome, sir. Good morning. John Ray Hiponia, Ariman. Ariman Sabong, yan. Praise God. And si Manong Herman. Good morning, no? Balik-balik nila, no? Ga-pastor man, ga-work, ga-serve kay Lord. Praise God. Big special numbers lang kay Lord, no? Yan. Meron pa mga visitors or first-timers nga why na-recognize? Basta why nakalista? Meron pa? Why naman? Sige. In case na kung may magpungko si mo ito padra, nga medyo bagoy ang dating si mo, no? I-welcome lang sa Calvary Church. Sa kadyo online, welcome sa Calvary Church, no? And hopefully today, masimpatagin si Lord nga why na sa ibang pang focus and motive, kundi siya lang gid, no? Nga dayawon tiya pangalan. So, ito magdugay sa mga time, kay alas 9 na daw, masugod ka, kung okay lang, matindog ng palihog. Kung kaya lang, mag-pray ta, mag-apangit sa bulig ni Lord, as we learn sa iyang word. Father God in heaven, we thank you, Lord, sa bungaga, sa privilege, nga maka-worship of God sa imo. Salamat, gid sa imo, ginong faithfulness, imo grace, imo mercy, imo love, even padayon imo guidance and discipline sa mga sa kabuhi. Kapadayon kami Ginoo mold nga maging pareho kay Lord Jesus Christ and maging useful, Lord God, sa ministry, naging entrust mo sa amon sa kalibutan until Ginoo sa day nga magabalik kami sa imo. Salamat kay Lord God sa privilege. And today, Lord God, as we listen sa imo word, ga-ask mo sa imo buligid as always, kay kung sa amon lang mga waywaay kami, please, ikaw magapatawad sa among sala. Enable kami, Lord God, sa imong Holy Spirit, nga maintindihan, Lord, yung mga truths, please. Sa imong sakon, please, i-override ang inyong preparation. Control, please, ako ni hambal, ako di hambal, para yung mga pure words among i-learn sa buong adlaw. And by your grace, by your Spirit, ma-apply, Lord, namon sa mga tagsa kabuhi, especially as we continue sa pag-serve sa imo and to serve one another for your glory. Salamat, Lord God, at glory, sa mga gid, Jesus' name, Amen. Magapong po kamo. Yan. Today, padayon natin sa series sa may buksang John, mapaplease with Sir Mark, nagabi siya itong flicker. Buksang John, sa mga bago sa tundre,
ga-learn kita sa Book of Genesis sa first 2 Sundays of the month. And then, sa third and fourth Sunday, ga-learn kita sa may Book of John. Ari ito sa buong sa may chapter 15 and episode 21 na kita. Ginatunan natin pa yun ang teachings ni Lord Jesus Christ outside the upper room. No? Si Lord Jesus Christ, lapit lang siya i-betray ni Judas. And then, amuning mga last niya nga mga teachings, mga words of comfort, promises sa iya mga disciples. And gina-cover natin ang verses 12 as may verse 16. Medyo lapit na matapos. No? Last 2 parts lang kita. Jesus teaches about his friends. And ligad, giner natin ang morning part no? May verse 14. The friends of Jesus obey him. No? And then today, I guess may verse 15. Kung open sa inyo my Bible sila, the friends of Jesus were given all of God's truths. No? Verse 15, St. John chapter 15. And ligad, giner natin obedience to Jesus is the proof of your friendship with Him. Sa ila, bilang mga disciples, among yung Lord Jesus Christ sila, and ligad, giner natin ng mga commands ni Lord Jesus Christ. Thankfully, may summary sa Lord Jesus Christ, hindi walang gid, sa mga commands ni God, love God like Jesus, and love people like Jesus. Namin sa Diyos, ay may ara siya sang simple and straightforward ng example, paano tayo love si God, paano tayo love ang mga tao. Isa lang ganito ang example, no? One sa ibang pa, kundi the Lord Jesus Christ. And then today, sa aton nga simple ang nga outline, sundan subong, as we learn sa word ni God, may tatota questions, anong ginhambal Lord Jesus Christ, anong ginanamin niya, and paano ito siya ma-experience today. Yan. Subong maaga, medyo may bulabog at liwat nga message katunan. And I praise the Lord kay diri ko gin-assign ni Lord sa Calvary, no? Mga tito, mga tita, no? Mga auntie, uncle, lulu, lula, mga manghod nakon. Nami kamawalihan sa word ni God nga medyo budlay pamatian, medyo sakit pamatian. Ay sa inyo diri ginabaton nyo gyapon ang amon nga parts sang word ni God. Very rare na siya subong, no? Especially sa sagwa nga parts, no? Ay subong ang tawag, gusto na matian. Encouragement, inspirational message, no? Motivation. Tantan nga positive. Pero when it comes bisan sa mga truth nga medyo budlay pamatian, why na students talaga pamatis ni, no? Gareklamo na, gagwa, nagauntat sa pagpadayon sa pag-join sa church, no? Pero sa Calvary, praise God, for 55 years, no? Gapadayon ta, padayon ta of the night, padayon ta learn some word ni God together. And today, aton nga summary, aton title, simple lang gid, 11 words. True believers, let's all read, please. Ready? Go. True believers of Jesus are slave friends of Jesus. Experience it. Ano daw kita? Ang tutuod nga believers or followers ni Lord Jesus Christ are ano? Slave friends. Let me introduce to you sa amo nga duha ka words or depende ko naman tawag mo da. Slave friends, amo na i-learn na today, no? And with that, anong gusto ni Lord nga brown naton? Kasi nga isa sa mga identity naton, we need to experience it. And di lang nga need, kundi nami gid nga ma-experience mo ni. Now, kung i-mention sa imo ang slave friends, ano ang nagaabot sa imo nga paminsaron? Kung ihambal nga slave friends ni Jesus, ang iya believers, ano ang nagaabot sa imo paminsaron subong? Positive or negative? No? Sa aton, namian ta mati sa ginatawag nga identity, John chapter 1, nga anak kita sang Diyos, di ba? You are a child of God, no? You are complete in Christ. Namin sa pamatian. Pero kung ma-mention ang word nga slave, tapos, ma-combine pag sa word nga friend, daw ka strange or daw ka weird pamatian, di ba? Slave friends. Ano ni siya, no? Pero amo ni siya, ang ginatundo ni Lord Jesus Christ nila sa may John chapter 15, verse 15. So today, amo na itong title, amo itong message. Ihambal last lang yun, be? Sa liwat, sa imo tupad. Sa imo tupad on the night. Sige, kung why ka tupad, sa imo likod. Ready? True? Ready?
Go. True. Yan. Slave friends of Jesus, experience it. 11 words na siya. So karon, try naman na siya memorize ha. Para makita na ito sa merkado, makapunta mo ng message, at least madunduman yun, no? Nahan. Kita sa kalendarya, ano, message sa iligad, no? Nahan. 11 words. Nga po. Sige. Kita magdugay, anong ginhambal Lord Jesus Christ? Sige, anong ginhambal Lord Jesus Christ? Una, gid, Christ followers or iyang mga disciples this time are no longer called slaves. Why na sila ginatawag nga slaves? Number 2, Christ's disciples or followers are promoted as slave friends. Para sa sige. Dito na makita, sa ginhambal Lord Jesus Christ ang John 15 verse 14, linga, you are my friends if you do what I command you. Dayon, hambal man siya diyon, sa verse 15, amoy niya itong text today, no longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, because all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Now, arang friends, nga word, arang man ang word nga slaves. Kung arang man ang word nga, sa verse 14, nag-upod ang word nga friends and ang word nga command. Imagine, for this time ng danay, habang wife tayo pa tayo, imagine danay, may tao nga magkadto sa imo, i-approach niya ka, hambalon niya ka, gusto ko ikaw nga maging friend ko. Doon namin, di ba? Pero, hambalya, maging friend ko lang ikaw, may kondisyon galing. Dapat, obrahon mo akon nga mga sugo. Kung amo na ba ang tao, magkadto sa simo, okay lang man simo. Gusto ya makipag-friend, pero gusto ya magsugo simo. And di lang nga mag-friend sa magsugo simo, pero gusto ya nga tumanon mo gid ang iya nga sugo simo. Nan. Okay lang man na simo. Doon di normal, no? Nan. Amo ni siyang usual nga feeling sa mga tao pag magbasa sa isang John chapter 15, 14, 15 to 16, pagkada yun, no? Ano ni si Jesus man? Friend. Pero, doon ginaabuso yung friendship, no? Doon hambal sa iban sa una, sa time nga mo, user-friendly, no? Na, may ginasugo si mo. Ano kasi nga pag-abyanay na, no? Di ba dapat ang friendship, tutulupong ka mo, barkada, grupo, why sa mas taas, why sa mas lubo? Equality. Pero si Lord Jesus Christ, amo nang ginambal niya. And kung why mo nabasa ang chapters before sining, or ang verses before sining, di medyo matingala ka, ano niya ang mindset ni Lord Jesus Christ? Dulain niya, pero ang tanong mo, kung na doon dumaan natin sa John chapter 13, ang amo niya context, kinahambal ni out of love. Kaya again, si Lord Jesus Christ, si Lord Jesus Christ, lapit na sa dakpon, i-betray sa ni Judas, dakpon siya, i-crucify sa cross, patay si Lord Jesus Christ. For pila ka years of the night sa mga disciples. And then si Lord Jesus Christ subong, kapadayon ga pakita sa nga love siya, gatudlo sila, anong truth, anong relationship na kay Lord Jesus Christ, sa piyak sa ila kaon-kaon, sa mga miracles na nakita nila, sa piyak sa mga teachings na nakita nila, sa piyak sa mga experiences na na-heal ang mga sakit sa tao. And this time, part of the journey is the end pa, ang na daw. And before sang end nga, gi-prepare sa Lord Jesus Christ sang harsh and hard nga truth. Pero mo ganay mag-set sila up, ngayon is na mag-fail, bisan sa time sang challenging nga mga times ng wise Lord Jesus Christ. And hambay Lord Jesus Christ la out of love, no longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. Yan. Lord Jesus Christ, grabe ka palangga, iya disciples, grabe gid iya nga care, iya concern sa ila. And out of love, kung ma-recall nyo last time, ano ganyang love dapat sa disciples?
dapat i-love mo ang tao pareho sa pagpalangga ni Jesus sa ila, di ba? Liwat-liwat kina siya. John sa 13, 14, even sa 15, before some verses ni. Magpinalanggaanay ka mo, pareho sa pagpalangga ko sa inyo. Pareho sa pagpalangga sa God the Father sa akon. Amon ang klase ng pagpalangga ang inyo dapat ipakita. So ang context niya, this is out of love, no? And timing din siya sa love month na itong subungatay. Pero, medyo strange na siya, pero please bear with me, ano ni siya ang slave? Ano ni siya ang slave friend? Anong relationship sa Lord? Subungan mo na i-explore natin. Okay? Sige. So, ano nang ginamin subong? Sige lang. First gid, plus tanong natin, ano ang slave? Ano ang slave friend? Sige. Ready na ka mo, balaan? Ano ang slave? Ano ang slave friend? Diba sa inyo, balaan nyo na ganyan, no? Ano ang slave? Ang slave is someone or somebody who is bought, ginbakal, and owned. May nag-iya siya, ginbakal sa, ang tag-iya siya by a Lord or Master. So, muna sa ang slave. Ang slave, isa ka tawo, nga ginbakal, so may gapanag-iya sa iya, property na siya sa isa ka Lord or Master. Okay? Klaro, klaro? Yan. Sige. Ang word nga slave, word ni God, sa original gives may Greek, amo ni siya ang, may pronounce siya doulos. Sa Hebrew, ebed. Ang iya meaning, isa lang gid, slave. Pero, kaysa unang nga time, asa subong, may stigma, may dolaway, nga dating ang word nga slave, ginubra sa mga translators ng Bible, medyo water down ang ining nga term, no? Pwede siya offensive. Gingamit ang word nga servant or bond servant. Sa Bible, gin-mention ang word nga combination na ebed, hadulos, sobra or lapit-lapit 1,000 times. Pero, kung tanawon mo kung ay mo Bible is King James Version, or concordance mo, King James Version, tanawon mo ang word nga slave, i-search mo sa imong cellphone, kapila sa magwa, kaduwa lang gid. Pero, ang ina nga duwa ka word nga slave, waay sa gatumod or gatukoy sa word nga ebed or doulos. Gin-translate lang word nga slave sa Bible, pero sa instance lang, nagatukoy gid sa tutuod nga slave, or figuratively, like slave of Jesus, or slave of sin. Ay, liwat. Slave of sin, hindi slave of Jesus, no? Ay ka-offensive pamatian, no? Nan. So muna, ang tanong mo sa Bible, especially kung King James yung mga version or old mga translations, hindi mo makita masyado ang word nga slave. Ang makita mo usually is servant, bond servant. Ang muna makita mo. Ay parang hindi siya offensive. Galing, may problema dira. Ay isang una, ang gingamit gid sang Diyos nga term is, dapat magit siya, dapat slave gid. Sang ginhimo sa servant or bond servant, karon may natabo nga change sa mindset nila bilang servant or bond servant sang Diyos. Subo nga tayo, pakita ko sa inyo next slide. Anong kinalain sa slave at servant? Ariyo, para klaro lang. Ang slave, ginbakal. Ang servant, gin-hire. Ang slave, ang ginbakal sa property na siya, pinagyahan na siya. Ang servant niya, employed lang, hanti. Next, ang slave, Lord. May sa Lord, may master siyang bakal siya, gapanaiya siya. Ang servant niya, may aral siya sa employer, pag may boss siya. Ang last pagit, ang good life pagit is, ang slave, wala siya sa freedom, kaya gani, ginbakal na sa gani, no? Property na siya sa iya nga Lord, iya master. Ang servant niya, may aral sa freedom. Notice mo subong, di ba? Kung i-hire ka, sa isa ka boss, sa isa ka employer, ano ka employed. Pero may ka freedom, kung mapadayon ka, or ma-resign ka. Pwede ka resign kung servant ka. No? And sa Bible,
Kung di ko magsala, hambal sa internet, may ara 6 ka types sang servants sa New Testament. Isa sa mga sikat gid is ang word nga diakonos or word nga deacon. Table server or waiter kung sa aton pa. Yan. Ang isa man is, kung di ko magsala, ang pupuritis. Basi sala man na siya. Pero ang meaning niya is under rower. No? Ga row sang bangka. No? Kung kita mo ang dragon boat, doon mo na siya. Pero barko, gigaling nila. Under rower, no? Mga servant. Pero sila nga mga servant, amo na sila yung, no? Gin-hire sila sa specific na obra. May araman servant sa balay, no? Pero gin-hire lang sila, no? May boss sila, trabahante sila, and may freedom sila gyapon, no? Bisan butangan mo na sa isang word nga ban ang servant, nga nubo nga servant, actually, kung strictohon gid, hindi gid sa gyapon maging pareho sa word nga slave. Kaya ang slave ya, ginbakal, waay lang siya gin-hire. Ginpinag-ihahan siya, no? May tag-iya siya mo niya Lord, ya Master, and what's yung freedom. Sa Bible, amo gining gusto ni Lord nga ipakita. Sa piyak sang slavery sa time sa Old Testament, pakadto sa slavery sa time sang New Testament, may stigma, may lain nga dating, may kalaway nga dating ang word nga slave. Pero sa wisdom ni God, amo gid ang ginpili niya nga word nga tani gamiton. However, kasang gin-translate na para hindi siya offensive, hindi lawaya dating sa mga gabasa, example, no? Tuo kay Jesus, si Jesus imo Lord. Anong busilingon sina? Si Lord si Jesus, ano ka? Slave. Di ba laway ang dating? Nan. Oh, nag-graduate ko college. Himuo niyo lang ko slave. Nag-graduate ko high school. Yeah. Himuo niyo lang ko slave. Grabe ako ng experience sa buhi. Grabe ako ng mga talento. Grabe ako ng mga diskarte. Himuo niyo lang ko slave. Yung patay pa sa cross. Amo ng Diyos ko. Di ba? Do, budlay-budlay sa i-share ang gospel sa una. No? Ay may word na slave, may slavery nga dating, no? Kaya translators, gin-translate lang sa servant or bondservant para doon nilaw ay dating. O galing lang. Isang gin-translate nila ang word nga slave to a servant. Ang slave supposed to be ni Jesus, ang tumuluo ni Jesus, naging ano? Naging entitled. Nagdako ang ulo. Nabisan suguon sa ni Jesus nga mag-make disciples, sa iya, depende lang ah. Kaya nga man, ano ko ako? Hindi ko slave ba? Servant ko yan. Nah. Kin-hire lang ko. May boss ako, pero may freedom ako. Nah. Kung hindi ko feel mag-make disciples, okay lang. Ay servant naman ko. Or bisan bond servant pa ako. Okay lang. Nah. Dili makita ang danger nga tabo sa una. Subo, no? Pero siyempre, why tamang ginapaso lang mga translators? Siyempre tawo lang man sila, no? Pasalamat kayo ta. Again, translate lang word ni God sa English, at least, mas maintindihan ta. Like, budlay pa intindihan ang Latin. Pagid, no? Sa una na. Budlay intindihan ng Greek, Hebrew, Latin. Oh. Budlay. Pero mayo lang. Kaya translate ko sa Greek, sa English, tapos may aras sa mga dictionaries yung pampakita para nga balanta ang tutuod nga meaning niya. No? Nasa piyak sang offensive or less offensive nga mga term, makita itong tutuod nga meaning. And ang muna yung sundo nato. Yan. So muna ya, personally ako, or bisan na-observe ko man din sa Calvary, no, halit sa una, nga join na ako din. May isang bata ako di, asa subong. Ang Calvary, do hindi siya King James only, di ba? No? Ano tagay diri King James also. Nan. Kayo gagamit man ta King James, no? Why taman niya ginaput down ng King James, no? Pero gagamit man ta King James. Why isang translation nga perfect? No? Why isang version nga perfect? Kay translation sa tao. Although iban, may gapate nga perfect ang translation. Pero hindi na ko yung magbaay si mo. Eh, mo man na yung gusto, no? Depende sa imo. But for me, personally, amo na nga
Why ko kapati nga may translation nga perfect bisan King James pang authorized nga version. Kay sa piyasin na tanan, tao lang gyapon ang gintranslate sa grace ni God, no? Gintranslate ng Bible, pero may sila, may mga mistake gamay for the sake of ma-accommodate ang mga tao nga hindi mo-offend sa ibang nga mga term. Yeah. For all that, kapasalamat na sila at least na-translate ang Bible sa English nga version. And praise God, today, damo sa mga modern versions na ginagamit natin, put sa King James man, nga sa grace ni God, din-translate nilang word nga slave as slave gid yan, no? Hindi man na 100%, pero gin-translate nila ang damo nga mga words nga slave as slave gid, hindi lang servant or bond servant. Yan. So, after na, padayon ta. No? This time kung klaro na ang word nga slave, ano yung difference ang word nga slave nga may ara siya sang master kag Lord, and ano yung slave nga wala siya sang master kag Lord. Okay? Are, una gid ang slave nga waay pa sang master kag Lord nga nagpakal siya, waay siya sang provisions. Or simpleng istorya, waay siya sang pagkaon nga suporta. Waay siya sang clothing allowance. Waay siya sang housing allowance, no? Waay sang ayuda, no? Waay gid, zero gid. Pero ang ginbakalya nga slave sang isa ka master, may provision siya, no? So ang medyo subuan ka, ay, slave lang kung bilis ang Diyos. In this time, kung ma-realize mo, na may nami actually, nga maging slave ka, nga may nagbakal sa imo. Kaya sa una, yung tanaw ko sa Google, sa internet, ang slave sa una, matipaloga, very important siya. Ang slave sa una, ang treatment sa ila, ano sila? It's either cargo or animal. Cargo, kahoy, bato, o ano man ang materials, tanom, or sapat. Amo na treatment sila. Di okay lang kung slave ka, tapos ang nagbakal si mga negosyante sa slave, ginatatarya ka nga sapat. Kaya sa sapat, ginapakaon pa, no? Ngayon, sakto lang ba ni sa patay man ako, no? Hindi man malugi ang negosyante sa slave. Pero kung ang masaktuhan mo ang negosyante nga pagtatarya sa slave is cargo, tapos gid, no? Bisan daw patay ka na sa kaniwang, kaya wag ka kakaon, kaya wag ka ginainom, pabayaan ka lang da, no? Way kabayo, bisan na katugnaw, okay lang, may problema. Kaya no ka, cargo. Karga ka lang, no? Yung way sa'yo, padalasin mo nga pagkaon, ilimnon, bayo, o kung ano man kasi ng proteksyon, ay, di ka luoy ang mga slave, no? Grabe kaniwang, dotulaan na lang gid. Amo ni treatment sila, no provisions. Pero praise God, kung may magbakal sila, this time na yun, may mag-provide na sila needs. Ano pa isa? May arasa sa proteksyon, no? Kung ibakal sila, kung wala sa bakal, why sila proteksyon, no? Bahala nga mapatay sila, no? Ay nga man, ginatreat na sila nga ng mga object, bagay na kamo. Hindi ka mo tao, naluoy sila. And last is, kung why may bakal sila, why sila reward? Pero ang bakal nga slave, may ara siya reward. Amat-amat, kung maintindihan mo ni, bilang slave sang perfect na master ng si Lord Jesus Christ, it's amazing privilege nga tawagon ka nga slave ni Lord Jesus Christ. Kung maintindihan mo lang ni, no? Even sa historical standpoint, may provision ka, hindi ba kaon ka? May ginainom ka? May sobra pa mo kaon, no? Ginatag pa sa imo nga mga ido, sa imo mga puring. Grabe, di ba? Ang imong ilimno, no? Magano ka sa tubig, alalawas pa. Ay, sorry. Grabe nga provision. Imo bayo, no? Kagulutok na sa imo kabinet, di ba? Hindi na panghatag mo sa iban, no? Ay, grabe mo kayo ukay, no? Praise God sa kayo ukay, brato na. Grabe yung provision, may protection pagid, no? And may rewards pagid po, grabe. Hindi lang ang mga telecommunications ang katag rewards, no? Internet, kundi mismo ang Diyos katag rewards sa ato, no? Amazing maging slave sa isa ka perfect Lord, isa ka perfect master. Why na sa iban pa kung si Lord Jesus Christ? So in this time, kagina,
Kung dumidyo na subuan ka, ay, sa piyak sang akon nga accomplishment, slave lang ko gali sang Diyos. Abay pa, hindi ka masubuan. Pwede ma-feel mo ano ka? What a privilege nga maging slave sa isa ka perfect master, perfect Lord. Ang mga gali, oh. Padayon ta. Sa tanan to, ano ang point ni Jesus? Sa ginhambal niya sa ila, you are no longer slaves. You are no longer called slaves. Una gid, ginhambal ni Lord Jesus Christ sila. Jesus is Lord. Una gid. And number two, before yung ginhambal ni, His disciples or followers are His slaves. Amo ginay no? Sa diretsohanay nga istorya, kung strictohon mo ang word before, ang iya disciples, ang pagkabig, ilang relationship, ang disciples nila, slave gis lang Lord Jesus Christ. Ay kung i-search mo sa una, ang relationship sang discipler, kag disciple, or mentor, ang ilang nga mga disciples, amo ginagali, no? Ang ilang nga mga teacher, ilang nga Lord, ilang master. And ang mga gina-disciple nila, amo na ilang nga mga slaves. Amo na relationship din sa man sa una. So, ang Lord Jesus Christ sila, amo ni sila, pero ano? Before this. Anong ang Lord Jesus Christ out? They are no longer called. Amo ka man sa una, pero subong, hindi na kamo amo lang ni. Ano yun ta? Hambal Lord Jesus Christ kani, in case na nga ari ka sa bunga time, pag maybe hindi ka sure kung si Lord Jesus Christ is Lord. Hambal sa word ni God, Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart God that raised him from dead, thou shalt be saved. Sa mga dugay na mga Kristohanon, ay nga verse na minahmention, di ba? And ba lang ginato, yung si Lord Jesus Christ is Lord. Hindi lang siya tao lang, hindi lang siya Diyos lang, kundi ano siya? Lord. Next pagkita yun, isa namin verse, memorize ang tanan. Acts 16:31, they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. No? Si Lord Jesus Christ, Lord gid saya, Master. Itanawad na nakaroon, no? Ano, Lord. Anong Greek word niya? Basi gusto mong mga Greek nga mga words, amo ni sa no? Ang pag-pronounce ni is, pronounce bidungan, ready, go. Kurios or Kurios. Meaning niya, supreme authority, master and Lord. Siya ang pinakataas, no? Amo na nga, wala na sa iban pa nga supreme authority, si Jesus lang yun. Si God lang yun. Siya lang yun ang Lord. Yan. Kita mo na? Supreme nga authority. So, bisan sa amo pa na nga term, ano diyon ang automatic ang ginapakita niya? Kung amo ni si Jesus, siya ang master, siya ang Lord. May ara siya sa ano? Isang slave. Hindi siya pwede maging master, maging Lord, kung wala siya sang slave. Yan. So, amo ni si Lord Jesus Christ. Next pa yung question. Kaya gina ang slave, ginbakal, sa aton niya nga relasyon kay Lord Jesus Christ, paano yung naging bakal yan, no? Anong gingamit niya nga payment? Simple lang gid, ang iya nga, why na sa iban pa, kundi ang precious blood ni Lord Jesus Christ. Ang masang word ni God sa 1 Peter. Now, sa mga dugay na sa church, basta sa mga tayo, medyo galayo na yung pinsal kay Balaan Morning, ayoon tangap mati na rin mayo, ha? Ay pa hindi o ma-miss ang mga parts ni transition halin sa slave, pagkato sa slave friend. Para maano mo gitanan, no? Ayoon ta kasabong focus gitanay, no? Sa piyak sang Balaan Morning, basic ka tama, pero focus na no? Para hindi mo ma-miss ang transition sang slave, pagkato sa slave friend. This time, anong payment ng gamit Lord Jesus Christ or sang Diyos? Ang blood ni Lord Jesus Christ, ang sa 1 Peter 1:18-19, for you know, sa tabidungan please, ready, everybody, please read. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And the ransom He paid was not mere gold or silver, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. So, yung gamit ng Diyos, mga bayad para mabakal ka, mabakal ako, is why nasa iban pa, hindi ko gamit yung gold, hindi silver, kundi ano,
ang precious blood ni Lord Jesus Christ, the spotless, the sinless Lamb of God. That's why ang basang word ni God, ano plus may Romans 6:20, ano minamili sa verse, sa pidungan, please, but now. Everybody please read. But now you are set free from the power of sin and have become slaves of God. Again, bakal ka sang Diyos, no? Now, notice, again, bakal ka sang Diyos, naging slave ka sang Diyos. Pero ano ang history mo? Ano ka sa una? Niya, now you are set free from the power of sin. Before galing bakal ka sang Diyos, ara ka sa ano? Sa power, ano yung mga master ni mo Lord? Ang sin, di ba la? Mga makasala kita. Hindi na siya bago sa aton. Ang maging example sa mga kapastoran naton, sa una, no? Paano mabalaan nga master mo sala? Sa bata ka pa, di ba? Bisan hindi ka pagtudloan, paano magbinutig? Kabalogin magbinutig, di ba? Nga man, ay master mo ang ano? Ka sa powers ng sin, no? Pero sa grace ni Lord, gintuhan mo sa Lord Jesus Christ, ano ka? You have become slaves of God. Na-set free ka na sa isa ka master sa power of sin, subungan tayo, isa na ang imo nga, bago naman yung master nga isa, no? Si God na. And by the way, ang basang word ni God ganyan, you cannot serve two masters. Amo na kasi God, set free ka sa power of sin. Why ka na to? Hindi ka na to master. Hindi mo na master of sin. Subungan tayo ka na, slave ka na ni God. Lord mo na, master mo na si God. Isa lang gid, imo master. Hindi ka pwede ka dawa ka master eh. So ginhimo ka ni God, ka slave niya, pero gin-rescue ka sa slavery sa sala. By the way, na-notice mo kung ara ka pa under sala, no? Abi mo, okay ka lang, just like sa isa ka slave, no? Ginabiyahe sa barko, kita mo lain-lain ng mga scenery, lain-lain ng mga isla, lain-lain ng lugar. Abi mo, okay naman, no? Pero personally, ikaw, bilang slave sa sala, makita mo, gina-destroy ka, ginaguba ka, sang sala. Kung sa isa ka slave na, no? Why masyado pagkaon, no? Lingaw-lingaw lang. Why masyado nutrients? Why lang? Why bayo? Why protection? Abi, okay lang siya. Pero dugay-dugay, mapatay na siya. Gubon gid sa sala, no? Ang slavery, gubon gid sa amo ng status. Nakaluoy gid, no? Pero praise God, sa iya grace, rescue kita sa power sa sala, set free. Sa mga medyo may edad, hilway kita sa Diyos, sa power sa sala. And sa mga time, you have become slaves of God. Praise God, di ba? That's why ang mga disciples ni God, mga apostles niya, sa letter, si Paul, no, sa niya, Romans 1:1, this letter is from Paul. Magpakilala sa ng bala, slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle set out to preach His good news. Amo ni permi ilang pakilala, no? Slave. Pero again, kung tanaw mo sa imong Bible, kung hindi niya mo translation nimo, especially ang mga old mga translations, ano makita mo da? Servant. Laban-laban, gid servant kinasa. So, totoo, ano siya? Slave of Christ Jesus. Next po si James, no? Kung magyapon mo, kilala sila, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. No? Amo na sila kilala. Si Jude, this letter is from Jude, a slave of Jesus Christ and a brother of James. No? Amo ni, ang isa sa mga ginagamit ni Lord nga term sa identity naton bilang Kristohanon, ang hindi na usogid masyado sa bunga tayo. Di ba? Hindi na gusto ni pamatian, no? Ay, slave lang ko galis ang Diyos. Sabi ko, servant lang ko. Ang kamaturan, mga kapatid, slave kita ni Lord Jesus Christ. That's why sa una, ang ilang term gid, magpakilala sila. Grabe, no? I-invite ka ba sa example, invite ka maging speaker sa gathering. I-invite ka. Ano ipakilala mo? Ako si, example lang, Jude, a slave of Jesus Christ. Anong dating sina sa mga tao? Example lang sa TED Talk. Amo na bing ma-invite sa TED Talk, no? Sa tanong TED Talk or sa kung ano man nga mga naminami ng mga gathering sa tao. Pakilala mo, isa ka ka-slave.
Ano yun na? Ang rating mo, ganubo yun na, no? Nubo yun na tingin sa tao si mo. Ay, atong speaker, slave, ano na siya man? Pero ang muna siyang reality, kung maging Kristohanon ka. And kung why mo naintindihan, nubo na yung pagtanaw mo sini. Pero kung naintindihan mo, haling kagina, na minaming ang maging slave ni Lord Jesus Christ. So sila, proud do. Si Apostle Paul, si James, si John, si Peter, si Jude. Even ang mga Old Testament ng mga saints sa una, makita pa na karon, no? Ginkabig nila selves, proud sila na maging slaves ng Diyos. And, sa langit na siya, sa new heaven and new earth. Revelation 22, verse 3 to 5. Ang masang word ni God. Basta ang talidungan ko, okay lang? Ready? Go. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Ang word niya sa original is doulos. Tama ang servants o mali? Kung kapamati agina, kag strict kohon mo gid, ang word tani is slave. Din ang setting, din ang lugar, ari na sa new heaven, new earth. Yes, anak ka sang Diyos. Huwag na sa ginabuha. Anak kita sang Diyos. Pero please, hindi pagripati. Nga bisan sa langit pa, o bisan sa duta man, ano kita, we are slaves. Slaves of God and of the Lamb of Jesus Christ. Amo kita ni, natutuod lang. Ano ba yun, no? And they will see, sumpo niya. Ready, go. And they will see His face, and His name will be written on their foreheads. And there will be no night there, no need for lamps or sun, for the Lord God will shine on them, and they will reign forever and ever. Ano, huwag i-mention ka pa ng word ng Lord. Anong ano? Ara, gigyapon ang slavery. Slave gigyapon. Pero tanawa, anong reward? Hindi na may reward ng slave, di ba? Tanawa, balaw, hindi ka pa ni. And they will reign forever and ever. Grabe, no? Upod mo ang Diyos. Amo na yung perfect ni mga master. Perfect ni mga Lord. Hindi ka pa na? Masubuan ka pa nga slaves na, no? And for the first time, experience natin, the Lord God will shine on them. Hindi kaya lansang suga, no? Hindi kaya lansang sun. Grabe ba? Kaya ang Diyos, siya na masiga, no? And then sa ending. Sa ending, sa last book of the Bible, last nga verse, ano ablaw? May the, ready? Everybody please read. May the grace of the Lord Jesus be with God's holy people. Grabe, no? Ano gyapon? Ara gyapon ang lordship ni Lord Jesus Christ. Kung Lord si Lord Jesus Christ, ano kita? Slaves gyapon. Pero amazing, what a privilege nga maging slave of the King of Kings and the Lord of Lords, diba? Amen, amen, man. Grabe, no? Sige. So, anong punto ito gina? Get of the Lord Jesus Christ, si Jesus Christ the Lord. The disciples, the followers are slaves, pero na siya? Before. No longer na, no? Pero before, slave sila. Now, pwede naman ipatantong title, ating message subong, True Believers. Ready? Everybody, please. Read. True. Yan. Karon, patyon ko sa tunga-tunga part na, pa-memorize na. Yan. 11 words naman siya. Sige. Tapos ng slave, subungan time, ari na, no? Ano niya ang slave friend or slave friends? Okay na ang slave friends naman. Ari. Ang slave friend is a slave who is considered trustworthy by a king and promoted to be his personal slave friend. Amo ni siya ang slave friend. Now, backstory. So, una nga time, may mga kings, di ba? May mga emperors. May mga kings. Ang kings, kinahanglan sila sang slaves. Ang slaves sang king, nga grabe ka maayo, namian ng hari siya kay masaligan, trustworthy,
ang ini nga mga slaves, ginapili sang hari, ginapain, gina-set apart, nagimuon sila nga ano, personal slave friend. Kung ikaw isa ka slave, hagimuon ka nga, the personal assistant sang king. Grabe na sa nga privilege, mga kapatid, no? Imagine mo, why waay ka sa una, no? Why ka may ginakaon? Why ka may ginainom? Why ka bayo? Naging slave ka. And later on, ginpili isang hari nga maging personal slave friend niya. Grabe ni sa nga privilege. Ang slave friend, may aral siya sang arig daw. Para mas klaro. Ang slave friend, still, ano siya? Slave. Both owned my Lord, my Master, my freedom. Pero sa bunga time, exclusive na siya na slave friend sang king. Exclusive? Ano means exclusive gani? Siya lang gining isa, no? Siya lang gining isa. Hindi na sa pwede maging slave sang iban nga mga master. Hindi na pwede. And may ara sa sang exclusive nga assignment. No? Mas close na siya sa buong sa hari. Klaro lang. Mas close na siya sa buong sang hari. Kung sa ato mas sa buong modern na time, do assistant, no? Sa isa ka leader. Personal assistant. And then naman pag ini, ang slave niya, why siya masyado informasyon sa king. Pero ang slave friend, gin-promote sang hari sa buong time, balaan niya na tanan ang information about sa king, pati plano sang hari, no? Tanan-tanan, kadlaw sang hari, mga paborito nga pagkaon sang hari, mga crush sang hari, no? Mga kabit sang hari, balaan niya sang slave friend, no? Ang mga worries sang hari, balaan niya ni. Ang mga slave friend, amo silang first gid nga nagakadto sa hari sa aga, and sila ning last nga maghalin sa hari sa gabi. Very close ni sila sang king. To the point nga bisan pa ang mga close nga mga grupo sang king. Sa formal nga level, why nakabalo sa kung ano ang king sa informal level. Kung maglabotaw ng king, why ni kabalo ang mga grupo sang king. Pero ang mga slave friends, balaan nila ni. Anong favorite ka color sang king? Anong favorite ka pagkaon? Balaan ni sang sang slave friends. Anong masakit sang king? Balaan ni sang slave friends. Tanan-tanan nga information sa king. Pati mga gusto, mga dreams, mga plano sang king para sa kingdom. Balaan ni sang slave friends. Kag ang slave friends lang ni ang nakabalo. Grabe, no? Amo ni ka taas, pag-elevate sang Diyos sa iya mga disciples, kaysa una sila nga time, sa discipleship nila that time, waay ka may mabatian nga teacher or master nga tawgon niya iya disciples nga friends. Waay na. Ako teacher mo, taas ko sa imo, ikaw estudyante ka lang. Waay sa muna nga slave friend, no? Or friend, why na muna? For the Lord Jesus Christ, for the first time in the history of the world, gintawag iya disciples. Subong, hindi na kamo slaves lang. Or no kamo, you are my slave friends. Grabe, no? Grabe. Kung batian mo, may sindihan mo na, anong dating si mo? Ka-slave friend ka sang Diyos, no? Yes, ang Diyos nato niya, perfect, no? Why siya sang worries? Why siya sang fears? And tanan-tanan information mo sa kay God, balaan mo. Grabe, no? Wala na sang sekreto sa imo. Ano ang Diyos? Sino ang Diyos? Ano ang plano sang Diyos sa kalibutan? Kung slave friend ka sang Diyos, balaan mo na. Na-reveal na ginahatag na sa imo. Why nasa sang sekreto sa imo? Ano ka mo? Very close na ka mo. And sa ilang nga time sa una, believe it or not, pero mas close pa ang slave friends sang king. Sa king, kaysa sa iya nga mga asawa o iya bata. Mas close pa rin sila. Mas barkadahay pa rin sila. Pero still, ano sila? Slave nga naging
slave friends. And sa una, kung nami-nami ang ilang master, ilang Lord, no sila gani, even sa Old Testament nga time, gina-dedicate nila ilang selves at ila bilog ng family, ang ila generations of family to serve that one master. Ang ginabuhuan daw tunggan, no? Meritos. So una nga tayo muna, no? Slavery na siya. And maging faithful sila sa amo nga master, sa family sa amo nga master for the generations sa ina family. I-serve na mo lang ginang family, wala sa iban. Kaya na may nami mag-serve sa ina nga master. Amo niyang slave friend, mga kapatid. And I hope maintindihan mo nisa. What a privilege nga maging slave friend sa Diyos. And sa mga disciples, grabe, grabe, lakok rumata, no? For the first time, wow, I'm a slave friend of my master, of my Lord. So, simpleng istorya, ano naman niyang slave friends? Christ's disciples or followers are not just His slaves, but they are His slave friends, since they were given all of God's truth. For pila ka years, kung danay nila, ginhambal tayo, Lord Jesus Christ, sila ni. Bible trivia, pero hindi ko matayo. Did you know the phrase, friend of God, is only, or ang idea, the friend of God, is only mentioned to 3 different persons in the Bible. First is Abraham, Isaiah 41:8. Second is Moses, Exodus 3:11. Nandun ka storya sa friend. And then ang last was to Christ's disciples or followers of Jesus Christ. Grabe, no? Very rare. Hindi masyado makita sa Bible ang Diyos katawag sa isa ka person nga iyang friend. Pero kung ano ka, kung follower ka ng Lord Jesus Christ, believer ka ng Lord Jesus Christ, dala ka diyo, no? You are a slave friend of the King of Kings. Hambalabit please tupad mo. You are a slave friend of the King of Kings. Kung tumuluo ka ni Jesus, ang ini nga truth, hindi ni siya duwa pagduduwahan. You are a slave friend of the King of Kings. May ara ka sang grabe ka unique. Ibang klase nga relationship sa anak sang Diyos. And sa pila ka bilyon nga tawo sa kalibutan, isa ka sa exclusive na slave friend ni Lord Jesus Christ. So, waay ka na sa iban nga master. Waay ka na sa iban pa nga king. Waay ka na sa iban pa nga Lord. Si Jesus lang yun. And you are very close. Balaan mo ang tanan sa iya. Again, ano itong message bong? Pat yung masumit ang nga, kami mga isa, please. Ready? True. Ready? Go. True. Yan. Amo na yan, Calvary, unsil lang ka words, kayang-kaya, no? True believers of Jesus, our slave friends of Jesus, experience it. Now, last na lang gid, matapos na. How can we experience it, no? Kung amo na ang reality, no, we are slave friends of the King of Kings and the Lord of Lords, the Lord Jesus Christ, paano tayo sa ma-experience? Very simple lang gid mga kapatid, no? And very basic. Paano tayo ma-experience? Mabalaan ang God's truth. Why na sa iban pa? But to read and study God's Word or ang Bible. Why na sa iban pang pamagi? Ang dati, old nga truth. Ang truth, ang ginakadlawan na lang sa mga vloggers sa buong iban. Ginakadlawan sa mga ibang influencers. Pero still, very important, or kung hindi ko masala, pinaka-importante nga bagay nga dapat mo mabasa. Why na sa iban pa hindi ang word ni God. Dili, gin-reveal ni God tanan. Just like siya disciples, nagapamatik kay Lord Jesus Christ, day 1, day 2, and for the rest of their ministry. Gapamatik kay Jesus.
Paano mo experience today? Kaya mo si Jesus Day? Ayos tong nga hearts na. Pag-isiya nga word. Ara available ang information tanan about sa kay God. And why na that? Sanggin, tago, nga kulang, nga dapat mo balaan. Ara na tanan. Genesis, asa sa Revelation, ara tanan da. Ang reveal nga truth ni God. All information about God, ara anda. About ka Lord Jesus Christ, about sa mga Lord, ara anda. Ara sa kaptan mo sa bunga time. Iban, cellphone na kaptan, no? And praise God sa technology. Ang Bible, na-soft copy na, grabe, no? So una, kung wala ka sa libro nga Bible, hindi ka kabasa, di ba? Wala papel, hindi ka kabasa. Or sa bunga time, 24/7, online or offline man, may wifi o wala, maka-download ka lang, may araw ng Bible, di ba? Sa time ng gawuri ka, gusto mo basa Bible, ara. Sa time nga may mga fears ikaw, ara ang Bible, mabasa mo. Sa time nga deadline na sa imong utang or mo bills, ano brahon ko, Lord? Ara ang Bible. Ara ang counsel ni God. Ara yung instruction, available na. Grabe, di ba? Available na. And why sa iba pa mabrahon, kundi read and study it. Kaya medyo dugay pa natin tayo. Ang iban bala, ang iban, dugay na simbahan, pero ang Bible, waay nila ginagamit sa insakto. Masubuong kisa ang Bible, no ginagamit no sa Bible, ginahimo anting-anting, no? Yan. Ginahulid magtulog. Ginabutang sa bag. Kung ano pa nga mga bagay, ibutang sa balay. Para waay sang di mayo matabo, waay sang di malas. Yeah. Swerte lang. Ginahimo ang Bible anting-anting. Pero paano makuha ang blessings ng Word ni God? Nabrahon? Basahon na siya, no? Hindi na sa anting-anting, mga kapatid. Ginabasa, ginatunan, kaya radra ang all God's truth. Na mabasa ni mo, ay dragid, mo makita ang kamatuoran gid, no? Walang kasinungalingan. Walang ano pa da, serbisyong totoo lamang lang gid, no? Amo na ginatag sa word ni God sa ato, na minami ni siya. That's why sa Calvary Church diri sa ato, no? Sa mga members diri, may nakita sang daily 1 chapter of Bible reading a day, no? And may prayer time. May weekly worship service in Sunday schools. Weekly prayer meeting. The Word of God gyapon, monthly fellowship, Word of God gyapon. Mag-practice ang choir. The Word of God gyapon, practice ang worship team. The Word of God gyapon. Kaya nga aman, amo na yung pinaka-importante, ginbilin sang Diyos, hindi lang siya para anting-anting lang. Kundi para makilala mo ang tutuod nga Diyos, nga isahanon, tutuod nga Lord, nga isahanon, wala sa iban pa, kundi si Lord Jesus Christ. And siya lang gid ang makabulig si Mus niya kalibutan. Kabay pa, na insinihan mo ni sa subok. Ay kung waay pa, yes, nagtuo kay Lord Jesus Christ. Pero kung waay ka masyado gabasa, gasalis ang word ni God, as subong, kapoy mo kabuhi. Budlay mo kabuhi. Sa mga members ng church, nga join sini, nga subscribe sini nga mga activities, praise God sa inyo, no? Praise God sa inyo kabuhi. Sa mga lolo, lula, nga mga faithful, praise God sa inyo kabuhi, no? Mga angkol, mga auntie, mga tita, tito, mga magulang ko, mga manghod ko, nag-join sa muni, ganoon sa word ni God, weekly or monthly man, praise God. Or sa mga layo, ganoon online, praise God, i-avail ang privilege nga makilala ang Diyos. And you know what? Ang byproduct, di ba, kung saan napapaaman, tabo sa inyo, di ba, kabalo ka mag-respond properly sa fear? Kabalo ka mag-respond properly sa worry? Di ba? Kabalo ka mag-respond properly sa depression, sa panic attacks? Di
Di ba? Sa anxiety. Kabalo ka mag-respond properly. Kung doon medyo ginattempt ka maging unforgiving, kabalo ka mag-respond properly, di ba? Hindi ka maging bitter, kabalo ka. Kaya nabasahan mo sa word ni God at ani mo. Yan. Paano i-raise up yung family? Balaan mo, di ba? Mga paaman sa word ni God, no? Basta makilala mo si God. Na minami ang word ni God, mga kapatid. Ano pa yung pinakabudlayo? Mag-reconcile sang relationships, sang conflicts. Kabalo ka. Paano ma-reconcile? Di mo makita. Aliw, sa word ni God, wala na sa iban pa. Sa mga classmate ko sa una sa Bible School, no? Na addict sa bisan nga drugs, sa bisan nga bisyo. Sa grace ni God, isa pa lang katuig sa Bible School. Ano na? Sobra pa sa rehab, mga kapatid. Na-set free sila sa sala, tungod, kinatulan nila ang word ni God. Grabe, no? Kung istorya ni subong ligad, nakastorya kami sa mga sa municipal staff, nag-handle sila, no? Mag-rehab-rehab, amo na. Gatingala sila, no? Ang ginastoryan la, ang pastor tong adik sa una mo. Gasuyop na, injection pagid, no? Kung meron ding upod nga nakagis na, intindihan niya na, no? Grabe ang ego, sang high sila. Pero wise na nag-rehab. Ano, Brian? Nagtuon sang word ni God. Ay, abaw. Asubong, pastor, no? Kung mga-careless na, sa iba siya careless na di sa Gimaras, no? Damo sa di, no? Iba siya mga ligoy na, no? Grabe, mag-transform si God. Pagi siya word sa mga tao, no? Bisan di ka nga pati. Nga transform yung tao. Amo ni ka powerful ang word ni God. And ang masubo-subo nga tayo, yan lang, ginapabayaan na lang. Maliban dira, total, pamilyahan na yung matali sa Calvary, no? Kaya lahay man ta, ang masubo ko yung isa, bisan diri sa ton sa Calvary, huwag tanigin na sa pako, no? Tama, mali. Sana ang last mo nga Bible reading? Sana ang last mo nga Bible study? Personal, ikaw ginagtuon sa word ni God? Young people, young professionals, nagsako na sa trabaho, sa pag-eskwela. Mga parents naton, kamusta ka mo? Mga tito, mga tita, mga senior citizens. Mga senior citizens pa sa buong, why na sang why na sang excuse? Masaling mo sa una, Bible, ikakita mo, may gamay daan, no? Subong yan, kung may cellphone ka, pag gusto ka, zoom mo, no? Ano ka ba kung gusto mo? Na. Why ka na sa excuse, no? Basta Bible, yung kita, gusto. No, gaya, balaan lang yun na, no? Pag gusto, kabalo kayo mag-zoom sa picture sa Facebook, no? Sa Bible naman, no? Pag gusto ka, zoom, no? Kada ko gusto mo. May suga o wala, kaya ang cellphone siga. Yan. Diba? Why the excuse, mga kapatid? Gusto mo nga time, hambal na sa una, ang problema. Ang problema ng tao ay katino kay hindi available ang Bible. Subong available ng Bible, libro, cellphone, tablet, laptop, computer, kung ano man da, why gyapon time? Anong problema, how? Hindi ang availability sa Bible, kundi availability sa heart. Yan. Diba? Ay komporante na si mo, gaan mo ginatsimpo. Diba? Balaan niyo man na. Magulang pa mo isakon, balaan niyo na. Yan. Ang subo lang is, ginapabayaan. Kung i-evaluate mo family mo subo, kamusta? Diba? Kamusta medyo sakit-sakit ko sa matihan. Putod man, diba? Putod man, kamusta sa mga relasyon mo sa mga bata? Kamusta relationship mo sa mga asawa? Kaya why kagahatag simpo sa word ni God? Diba? Kamusta ang relationship niyo bilang family? Kaya why kagatuon sa pulong sa Diyos? Di ba budlay? Kamusta ang imo nga work ethics, trabaho? Sa eskwelahan? Di ba budlay gyapon? Kapoy?
Why mo gina-enjoy? Siyempre, why ka gatag-simpo sa word ni God? Why ka sang godly counsel and godly instruction? Kamaturan. Ano ba ano permi? Worldly music. Worldly nga teaching rin sa movie, sa TikTok, Facebook, Instagram, ako din pa nga social media platforms. Siyempre, anong ma-expectar mo? Ay ang imo ginapasulod sa imo mind, sa imo spirito, puro yes ang kalibutan. Di ba? Ara pag Satanas, nga magtintar sa imo. Ara pag hindi mo nga heart, nga deceitful above all things and desperately wicked. Didin ka pa malagyo. Ano makasave si mo? Si God, iniya nga word. Ariyo. So in this time, mga kapatid, kung medyo na-hurt ka, praise God kay si Lord Besoya pa sa imo. Kung subong nga time, medyo naigo ka, do ka, ginalain ka, and na-realize mo, ito, no? Mga tito, mga tita, mga lulo, lula, mga magulang sakon, mga manghod sakon, palihog, hindi subong pagsayanga ang na-feel mo, yung konsensya, or working sang Diyos eh. Hindi pagsayanga. Nga masubuan ka lang, may bibi ka lang, hag hindi ka mag-action, obrahon niyo. Ambos ang word ni God na, repent. Change ang mind, hag-change ang ginobra. Magbago kang yun. Hindi pagsayanga ang pagstorya sang Diyos mo sa buong time. Mga kapatid, mga kapamilya, 2026 na. Maluoy ka man please sa imo family. Maluoy ka man sa imo nga mga kabataan. Iban sa inyo, kabalugid, nga dugay-dugay, basikwaon ta ni Lord. Let me ask you this. Hindi ka please makakig ha? Okay lang. Hindi ka makakig ha? Promise? Sa inyo subong, nga doon medyo hindi ka ma-faithful kay Lord, hindi ka ma-faithful sa pagbasa sa word ni God. Let me ask you this. Sigurado ka, amo ni ibilin mo nga legacy sa iyong family? Magkadto ka simbahan, tunga-tunga na. Sigurado ka, amo ni nga lifestyle, amo ni nga priority, ang ibilin mo sa iyong family, sa iyong kabataan. Makabasa ka sa word ni God, kung drill lang sa Sunday. Sigurado ka mo nang ipakita mo o ibilin mo example sa iyong family. Tanaw sa Bible, ang amo na ginobra nila, ang family, kubagid, kanugon sa legacy sa mga lulo naton sa una. Sa mga tatay, mga nanay, nga faithful kay Lord. And sa imo nga time, nga ikaw na mag-set sa example, amo lang ni ang example nga ipakita. Good man, di ba? Kamusta ka subong? Pero you know what? Sa permi na itong gina-remind praise God. Ay kung amo ka na, kung wala ka gatag, masyado simple sa kay God, wala mo gina-prioritize si God sa imo kabuhi, ano ang good news para sa imo? Si God, waay pa nag-give up. Si God, waay pag-surrender sa imo. Nga buhi ka pa subong, buhi ka pa subong, buhi pa subong. May tsansa pa para sa imo sa mga time ng kabawi. And why not? Why not? I-grab mo ng opportunity. Yes, for pila ka years, nahabayaan mo yung mga galingon sa God, nahabayaan mo yung mga asawa, o yung mga bana, yung mga pamilya, yung mga kabataan. Pero sa mga time, buhi ka pa. Buhi pa sila. Sa mga time, why not? I-grab mo opportunity. Nga magpagong buhay sa burig ng Diyos, sa iya pulong. Hagi-experience ang mga experiences sa mga pamilya na sa grasya ng Diyos, nagtutom sa Diyos. Gin seryoso, gin nilang Diyos sila kabuhi. Hindi lang kung Sunday lang, hindi lang kung Wednesday lang, kundi gin seryoso, gin nilang Diyos sila kabuhi. Monday as a Sunday, Sunday as a Monday, Sunday as a Saturday. Gin seryoso, gin nila. Why not i-grab mo ng opportunity sa buwan tayo? Ay available na siya, gina-offers ang Diyos para sa iyo. Nga hindi mo na pag-grab ng opportunity. Ay may aragan isang tsansa, di ba? May tsansa. Ang Diyos na ito pinaranggaon. Why not i-experience mo ang pagka-slave friend mo
kay Lord Jesus Christ. Total, nagtuo ka na siya. Nga hindi mo pagseryosohon, ay nami-nami ang kabuhi nga seryosohon mo maging slave friend sa Diyos. I-experience na siya. No? Hindi mo kinahanglan nga tulokon na ang nami-nami nga blessing nga mag-follow kay Lord sa ibang nga pamilya. Hindi mo kinahanglan nga istorya na sa mga bata mo. Ay ito, amo ni sila ho. Ay sila matutom gid sa Diyos. Hindi lang amo na sa. Pwede mo na siya may pa-experience mo family. Anong kinahanglan mo, brahon? Seryosohang Diyos. I-experience ang pagka-slave friend mo sa kay Jesus. Hindi agad mag-inulso. Ang nga verse, last na nga verse, and I hope, ma-remind kita tanan nga someday, kung follower ka or believer ka ni Lord Jesus Christ, someday matubang kita siya. Patsyong na ya. Sa piyak sa aton accomplishments, sa piyak sa mga degrees, sa piyak sa kung ano man nga may experiences nga natipon mo, nalibot mo ang pila ka country sa kalibutan, o natanaw mo tanatan nga movies sa Netflix, someday matubang ka sa Diyos. Kung believer ka ni Jesus, matubang ka sa imo King, sa imo nga Lord, sa imo Master. Ano ihambal niya sa imo? For me, and hopefully sa inyo man, I hope amo ni ang gusto niyo mabatian someday. Pagtubang niyo kay God, His Master said to him, "Well done, good and faithful slave. You are faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your Master." Sa mga faithful, mag-serve kay Lord today, congratulations, laban-laban ang mga ginihambal sa inyo. Someday, padayon. Amo niya. Amo niya yung tutuod nga vision, tutuod nga goal sa kabuhi, no? Yes, maayong ang pamilya, maka-eskwela tanan, maka-graduate, makatrabaho, maka-raise up sa family, masalakyan, makabalay. Nami nga family, well provided. Nami na siya, no? Why na sa sala nila? Pero palihog, hindi paglipati ang main thing, ang number one priority na may arak ta Diyos, may arak ta hari, na samdi at ubangon natin, na naghatag sa aton sa pagkabuhi today. I hope someday, mambalasi mo, well done, good and faithful slave. Kung ari ka subong, hindi pa na mo, matsag mo, hindi ginamo ang yambal ng Diyos akong someday mo. Si God, gakalipay, mayubalan mo. Kung halipay man siya, ay subong atay. Yes, balaan mo, medyo sakit sa imo, pero subong atay, may tsansa ka nga magbago. May tsansa ka subong magbago. And habang may time ka pa, kayo mo kabuhay, seryosuha siya. Because in all in all, yeah, battle please. Ready? Go. True believers, mga kapatid, I hope ang Calvary Church, sa ating vision, we can see every believer actively proclaiming Christ-centered worship in the province of Guimaras and beyond. I hope and we pray na hindi ka lang member sa Calvary Church, kundi part ka sa gaubra sa nga vision, sa nga goal, pagi sa pag-live like Christ and i-lead ang iban sa kay Lord Jesus Christ. I hope na part ka ni. Hindi lang ginabasa mo lang ni. Hindi ka lang kasi attendance ka lang, hindi ka na Domingo. Kundi part ka git ni. Na belong ka sa nga church, sa mga members sa Calvary. Na belong ka sa nga church. And I hope the support ka gid. Ay nga man, ang nga vision, ang nga mission, hindi ni sa ibinto lang sa Calvary. Iyan ni siya ni, that's why may ngalang na bakod di. Iyan ni siya ni Lord Jesus Christ. Iyan ni siya ni Lord Jesus Christ.
We are His slave friends. Please, I hope ma-experience na ni Tanan. Now, anong mga steps kung ari ka sa bunga time? Hindi ka pa sure nga may relationship ka kay Lord. Anong first step para ma-experience mo na yung hindi namin kabuhi? First, believe that Jesus is the exclusive Lord and Savior of your life. I-accept subong na siya yung Lord, yung Savior. And number 2, kung believer ka man or subong ka pala na-accept siya, please repent. Hindi na magpatiga. Hindi na magpa-deny, magpaway-waay. Please repent mo sa mga time, let the Holy Spirit guide you. Sa pagbulig mo sa imong marriage, sa pagbulig mo sa imong kabataan, sa imong family, let the Holy Spirit guide you. And ang promise ni God, sooner or later, may experience mo gid ang amazing privileges and benefits sa isa ka slave friend ni Lord Jesus Christ. Mga tindog ng palihog, mga kapatid, thank you sa iyong pagmati. Sa atong nga reflection questions na lang, personal or pwede mo na po sa family, what does God want you to stop and start doing for you to experience being a slave friend of Jesus? And what will you commit to God in response to today's message? Let's all bow down our heads and mag-pray kita. Sa bunga time, gaanta mo sang time na magstuya kay God. I don't know kung paano nagstuya si God sa mo sa bunga time. Pero ang promise ni Lord, iyang a word, hindi kin makabalik ng wise pulos. Kundi ni mag-accomplish gid sa kung anong iya tuyo para sa imog sa akon sa bunga time. Istorya sa mong si Lord. Si Lord sa bunga time, gahatag isang tsansa sa imo. Kung sa bunga time, ari ka. Hindi ka pa mo gina committed, kaseryoso kay God. And si God, concerned sa imo family. Si God, concerned sa imo nga marriage. Si God concerns sa imo relationships. Why not sa bunga time, i-grab mo opportunity, ini nga adlaw, February 15, the day of your surrender, recommitment sa kay Lord Jesus Christ. Istoryasin mo si Lord. And habang gano'n po kasi imo ulo, gapiyong kasi imo mata, basayari ka subong, or maybe gadyon sa ton online, hindi ka sure sa imo relationship kay Lord Jesus Christ. I would like to talk to you sa buong time. Si God, ipadala si Lord Jesus Christ, napatay sa cross. Hindi lang para may Holy Week kitang holiday. Hindi lang para may Christmas kitang holiday. Gusto niya ikaw, ako luwason, hinggaan sa mayo kabuhi. Nga iya gin plano, iya gin purpose para sa imo. Why not today, i-accept mo si Lord Jesus Christ? Ang iya sacrifice, i-accept mo siya bilang imo nga gaysahanon nga Lord and Savior sa imo kabuhi. You can talk to God sa buong time. And for the rest of us, mag-pray kita. Father God in heaven, thank you Lord, na sa pila ka bilyon nga tao sa kalibutan, sa payak, sa amon mga pagkamakasala, sa amon nga pagkawaywaay, ikaw nga Diyos na amon nga balaan, makagahom, maging kontrol sa tanan. Ginpili mo kami Ginoo kay mo maging slaves. Yes, maging anak mo. Pero for today, si mo word, hindi madula ang reality kami. Hindi lang kami imo nga mga children, but also imo kami mga slaves. And gin-elevate mo pa kami, Lord, to be your slave friends. Thank you sa privilege. Thank you na sa piyak, sa kung ano kami, big mo kami Ginoo ng mga friends mo. Exclusive, may privilege nga makabalo sa tanang information sa imo. And ang byproduct, mabuligan Ginoo mo sa kabuhi. Ma-elevate kami Ginoo. Ma-set free kami sa lifestyle sa sala. Hanggang destroy sa amon marriages. Hanggang destroy sa amon relationships, sa amon family, o relationships, bisan pa sa amon nga workplaces, sa amon school, sa amon nga mga barkada. Father God in heaven, today, Lord God, gaas ko sa imong mercy and grace. Natanin, Lord God, ikaw pa dahil magabulig sa amon. Thank you, and thank you in advance. Ikaw ang Diyos naman, why gina give up? Why gina surrender sa amon?
Help us, Lord God, na hindi pagsayangon ang inyong opportunities sa kada tatay na sa bunga time. Help them, Lord. Sa kada nanay na sa bunga time, please help them, Lord. Sa kada kabataan, sa mga senior citizens, sa mga single adults nga diri, please help all of us, Lord God, na hindi na kami nga tigpalamati lang, kundi i-apply kay Lord naman yung mga word. Kay the best kay ikaw nga Lord, the best kay ikaw nga Master sa mga kabuhi, the best ikaw nga Hari. Lord God, gapangayo kami tawad sa damo nga times Ginoo kami, huwag kami kasunod Ginoo sa imo. Gapangayo patawad sa times nga ba Lord namon sa lahat na ginobra namon, pero ginasigi namon. Gapangayo patawad Lord God sa mga times o sa damo nga mga times nga ba Lord God namon nga sa lahat ginobra namon, ginaguba niya mo kabuhi, pero ginasigi pagid namon. Para in heaven gapangayo patawad. And thank you, but today, ari kami gyapon. May privilege, magbago pag isang buldi. Help us, Lord, please. Ang Calvary Church, pati ang mga visitors, mga guests sa buong time, even ka John online. Na hindi, Lord, ka pagsayangon ang inyong privilege. Hindi pagsayangon ng opportunity na ma-change mo kami and maka-glorify kami sa imo. Lord God, salamat kasi mo truth. Nakamit namon, pati Lord God, ang next nga episodes ng series next week. Sa imong pagbuot. Please help us, Lord God, yung kami talang makabalik. Especially members ng church para ma-feed, Lord God, sa imong word. To you be all glory and praises. In this prayer in Jesus' name. Amen.